Buhay na buhay ang Diyos. Dakilang walang kapantay, magpakailanman. Ito po maaari po ay doon sa labas. Tama lang po yan, tama yung distancing, distancing pa rin tayo para walang masabi. Po, para walang masabi. Pakabuti ng Panginoon, pinagsisikapan ng bawat isa na makasunod. Ngunit tayo po ay nagsisikap ding sundin natin kung yung batas na pinatutupad. Pangangalaga ng gobyerno. Kaya tumupad na lang tayo para patuloy tayong makapaglingkod. Patuloy ang ating gawain. Sabi nga, nababatas sa lupa, nababatas sa langit. Kaya parehas nating sundin sa ikabubuti ng bawat isa. Pagharian kayo. Mula sa Genesis, si Abraham ay isang taon nang ipinanganak. Si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatuwa ang ginawang ito sa akin. Ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos, at sino mang makarinig nito'y pihong matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sinong makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nagkaanak pa rin kami kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar, ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Isaac lamang ang dapat magmana ng lahat. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa, yamang anak mo rin si Ismael. Pwede po bang pakialis yung sakit sa mata? Tricycle po. Kinaumagahan ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa lilim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos.
Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi. Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael, siya'y lumaki sa ilang sapa ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Narinig ng ama ang pag-iyak ni Ismael, ang anak ni Abraham sa kanyang alipin nang hindi pa nagkakaanak si Sarah, na kanyang hamunin na, bakit di mo sipingan ang isa sa aking alipin? At siya una nga ay nagkaanak, palatanda at patuto na hindi baog si Abraham. At doon na ang kaganapan na patutuhanan ng Panginoon na ang ibig niyang pangyarihin ay nagaganap din. Bakit niloob niya yon? Ba't pinahintulot niya na mangyari? At pagkatapos ay nagalit itong si Sarah sapagkat ayaw niyang mapamanahan ang kanyang anak kay Agar. Sa madaling salita, mapasok dito ang makasariling damdamin bilang ina. Pumapasok dito ang damdaming tao, ang damdaming selos, ang damdaming inggit, na mula sa simula sa buhay ng tao, taglay na itong kasalanan ito. Inggit, selos, at makasariling layunin. Ngunit saksi ang ama, hindi niya pinabayaan ang kanyang anak na si Ismael. Narinig ang kanyang pagluha, ang kanyang pag-iyak, at pinarinig ang tinig na huwag mabagabag. Mga inibig ko at minamahal, napakahirap unawain at napakahirap tanggapin kung magkamisan, ba't nangyayari yan sa buhay mo? Bakit pinahintulot na mangyari yan sa buhay mo? Ngunit kapag napagtanto mo at nasuri mo, may dahilan pala ang Diyos sa buhay mo. May dahilan pala at pamamaraan ang Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang sumuko. Huwag kang umayaw na labanan ang buhay. Tulad ni Agar na umalis at nang maubos na ang baon nilang pagkain, lumayo siya ng 100 metro sa anak niya. At nag-iiyak ang anak niya. Subalit narinig ng Diyos, Ama. Anak man siya sa pagkakasala ni Abraham, hinalinga pa rin niya at may paraan para sa buhay niya. At may nakalaan para sa kanya. Ganyan ang Ama. Nagkasala ka man, hinahamak ka ng kapwa mo, kinukutya ka ng kapwa mo, siya hindi ka niya kukutyain. Nagkasala ka man, nilalayuan ka ng kapwa mo, siya hindi lalayo sa iyo. Nagkasala ka man, lumalayo ka sa kapwa mo, inilalayo ka ng kapwa mo sa kanila, ngunit ang Ama'y di ka ilalayo at di ka lalayuan. Patuloy siyang lumilingap, patuloy siyang nakahandang magbigay, patuloy siyang umaaruga, patuloy siyang lumilingap,
patuloy siyang magbibigay ng kaparaanan sa iyong buhay. Kaya't kung kikilalanin mo siya, nagkasala ka man, may nakalaan sa iyo at may tinatalaga siya para sa buhay mo. At kung kikilala ka, tunay na makikita mo kung paano tingapin kaniya. Nekkaramenya hanam, nekkaramenya hanam, nekkaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. At yan ang pawang katotohanan. Sumunod si Abraham kay Sarah sa kanyang sinabi na sipingan ang kanyang alipin. At nang ito'y magkaanak, sa bandang huli naman, nagagalit sa kanya. Yan ang tao. Kung minsan may gustong ipagawa sa iyo at kapag sinunod naman niya, nung taong pinagsasabihan niya, galit naman. Subalit tandaan niyo ang Ama, kapag siya ang nagtagubilin, nagbigay pag-aata sa iyo, sa bawat sinunod mo, malulugod siya sa iyo. Hindi siya magagalit sa iyo sa pagsunod mo. Subalit pinakita ng Ama sa kasaysayang ito ni Abraham at ni Sarah. Sumunod man itong si Abraham kay Sarah at mismong si Sarah ang nagsabing ito ang gawin niya, bandang huli galit. Kaya't kung susubaybayan niyo ang pagbasang ito sa aklat na ito, malalaman niyo ang katotohanan at mababasa niyo dito, pinagawa mo yan sa akin. Sinunod lamang kita. Yan ang ibig niyang sabihin pagkatapos galit ka. May karapatan din sa kanya yung anak niya. Kahit anak niya sa alipin niya. May karapatan sapagkat may buhay dahil anak niya ito. At dahil anak sa iba, hindi kayang tanggapin itong Sarah. Siya ang may gusto, siyang may ibig. Ngunit ang Ama, anak ka man sa kamalian at pagkakasala. Kukup-kupin ka pa rin niya. Palatandaan at patotoo, mabuti at masama, mahal niya. Mabuti at masama, minamahal niya. Mabuti at masama, may nakalaan sa kanila. Sapagkat ang Ama'y mabuti para sa lahat. Mabuti sa lahat ng mga anak niya. Kaya hindi mo maaring hamakin ang kapwa mo. Hindi mo maaring dustahin ang kapwa mo. Sapagkat may Diyos Ama na nakakasaksi sa ginagawa mo. Sapagkat may Diyos Ama na walang malilihim sa gagawin mo. Kaya't mapapalad kayo na kumikilala sa kanyang mabuting kalooban, sa kanyang mabuting damdamin, sa kanyang mabuting panuntunan. Alalaong baga, alamin ninyo ang katotohanan. Sino siya? Siya ang tunay na mabuti kanino man at siya ang kukup-kup. Kahit ikaw ay isang tuwirang makasalanan, binibigyan kang pagkakataon na maparamdam niyang pag-ibig niya, mapakita niyang pagkup-kup niya, at mabigyan ka ng kahalagahan. Kaya, halika kayo mga inibig ko. Mawawaan nawa ninyo ang salaysaying kwento ni Abraham na sa kabila ng kanyang mga binata, sa kanyang mga karanasan, anuman ang naganap sa buhay niya, hindi pa rin siya nawalay sa Ama. Pinatotohanan ng Ama, siyang naglingkod ng tapat sa Kanya. Lahat ng kamalian niya ay ginusto't tinanggap niya at napatawad niya. Halikay mga inibig ko't minamahal. Walang taong perpekto, walang taong mabuting banal. Ngunit ang Amang banal at mabuti, nakahanda siyang magbigay pagbabagong buhay. Tulad nitong si Agar. Binigyan niya ng pagkakataon, pinalakas niya ang kalooban, huwag kang mabagabag.
ang anak mo rin ay magkakaroon ng lahi na darami sila. Sa madaling salita, niloob din niyang maging ganap na dumami ang anak sa pagkakasala at dumami rin ang anak sa tunay na asawa. Sapagkat pinatotohanan ng Ama, anak ka man sa labas, anak ka sa tunay, parehas lang kayong tao. May karapatan kayo sa Ama, may pagkakataon kayo para siya'y madama nyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, huwag mo itakwil ang kapwa mo. Huwag mo saktan ang damdamin ng kapwa mo. Sapagkat may amang nasasaktan. At kung nilalayo mo ang sarili mo sa kapwa mo, may amang maglalapit para sa iyo. Pang sa ganon, mapatotohanan niyang kay Diyos na naglalapit at nagbubuklod sa kanyang mga anak. Buhay ba ang Ama? Kaya sa pamagitan ng Espiritu, nakabanalan ang dulot sa tao, naway mapatotohanan nyo, isa lamang ang Diyos Ama, ang tunay na Diyos Ama, ang Diyos noon, ngayon at kailanman, ang Diyos ni Abraham hanggang kanyang kaapu-apuhan. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneahanam, nekkarameneahanam, nekkarameneahanam. Kaya kung lahat ay magmamahalan, magkakaisa, ang lugod na lugod sa pagmamasid sa mga nagmamahal at nagkakaisang anak ng Ama, na siya mismong nakakasilay at nakakakita at saksi, tunay na nasisiyahan siya. Sa kay Mateo. Nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ang hindi pa napapanahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanik sa kanyang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Mayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalumod. Patakbong umuwi ng bayan ng mga tagapag-alaga ng kawan, at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Pinagaling ang mga Gadarenong inaalihan ng mga demonyo. Walang makapagpalayas sa mga inaalihan ng demonyong ito. Ngunit ang anak ng Ama na binaba, sa salita lamang ay lumaya sila. At nakiusap ang mga demonyong ito na doon sila dalhin sa baboy. Kaya't nagpulasan ng mga baboy, takbuhan sila, pakarami nila.
at sila'y nalumod. Kung bibigyan nyo ng tuon at inyong pagninilayan, sa pamamagitan lang ng 2 demonyo, marami palang mapapahamak na tao. Sa ng mga baboy na nangalumod sila, at sa pagpulasan nila ay nagtakbuhan ng nagtakbuhan. Kaya, bakit ayaw ng taong makalaya sa mali at ng makalaya at gumawa ng tama? Ano man ang umaalipin sa iyo, kaya kang palayain. Kung tatanggapin mo ang kaligtasan mo, magliligtas sa iyo, makalalaya ka. At tulad ng mga walang kwentang alipin, na umaalipin ng kasamaan, walang nagawa sa kapangyarihan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Tingnan nyo ang katabi nyo. Kapatid, ano umaalipin sa iyo? Sinagot ka ba? Sino umaalipin daw? Kapag galit na galit ka na, sino umaalipin sa iyo? Eh, yung palang pumapasok sa inyo, alam din kung sino ang Kristo. Alam din ang Ama. Ngunit, hindi lang matutulan ang masamang ginagawa nila sapagkat masama nga sila eh. Eh, kayo ba masama? Ba't di nyo tutulan ang maling gawa kung di kayo masama? Tingnan nyo yung 2 inaalipin. Hindi sila makalaya sa pamamagitan ng katauhan nila, wala silang magawa. Ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng anak na ibinaba ng isang espiritu, nakalaya sila. Tingnan nyo nga ang katabi nyong muli. Kapatid, sa nagaganap na ito sa mundo, alipin ka na ba? Ano ba ang alipin ang ibig mo sabihin? Alipin ka na ba ng ines? Alipin ka na ba ng galit? Alipin ka na ba ng takot? Alipin ka na ba ng pag-aalala? Alipin ka na ba ng kasakiman? Alipin ka na ba ng kadamutan? Ako po, sa hirap ng buhay na ito, pag pinamigay ko ang pera ko, baka ako mawalan. Alipin siya ng kadamutan at pag-aalala na baka siya mawalan. Kaya kahit walang bigas yung kapwa niya, pabayaan ko siyang mamatay, kung ako mawalan. Paano kung danasin mo yung mawalan ka? At ikaw naman ang mawalan at wala ring magbigay sa'yo. Maalala mo yung ginawa mo. Meron ka, di mo naalala yung nagugutom na kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Ganyan lang ang buhay. Hanggat hindi mo napapatutuhanan ang mga salita, ay di ka maniniwala. Hanggat hindi mo nararanasan ang nararanasan ng iyong kapwa, para ka nagbabaliwala. Ngunit kapag nasubukan mo na at naranasan mo na ang mahirap na dinaranas ng iyong kapwa, mararamdaman mo na yung mahirap nilang dinanas, maniniwala ka ng mahirap nga pala ang gayong karanasan. Kaya maunawaan mo na yung kapwa mo. Maunawaan mo na yung kapwa mo na kaya siya nahihirapan, wala siyang karamay. Kaya siya nahihirapan, wala sumasaklolo sa kanya. At bakit walang sumasaklolo? Bakit walang dumadamay sa kanya? Masama ugali niya. Kaya kung tutularan mo, ganun ka rin. Buhay ba ang Ama? Ganun din ang mangyayari sa'yo. Sa kasama ng ugali mo, mahihirapan ka rin. Walang gugusto sa'yo. Walang lilingap sa'yo. Walang totoong magmamahal sa'yo. Tulad nung kapwa mo, nahihirapan sa gawa niyang mali at masamang ugali. Kaya tutularan mo pa ba yon? Nakita mo na isang tunay na halimbawa, hindi ka naniniwala. Hindi mangyayari ka sa akin yon. Mayaman ako. Marami akong pera. Ako'y matalino.
Ako kay may kapangyarihan. Alam mo ba ang bukas mo? Kaganda-ganda ng mga pananim. Aanihin na lang bukas. Pag dumating ang baha, sumapad lahat, nalagas ang bunga. May inani pa bang maganda? Di mo alam ang mangyayari bukas. Sino nagpatupad niyan? Sino ang nagbigay niyan? Sino ang nagbigay kapangyarihan at nagpatotoo na walang magagawa ang tao na hindi niya maaaring sabihin, kanya yun. Dahil anumang nasa iyo, pahiram lamang. Buhay ba ang Ama? Kaya kung pinahiram ka ng karunungan, huwag mo ipagmagaling. Huwag mo ipagyabang. Sapagkat sa isang iglap, na alisin ang karunungan mo, magkasakit ka lang na hindi ka na makatulog. At nagkasakit kang di na makatulog, nagkasakit kang komatos, wala na isip mo. Ano pa ipagmamalaki mo? Ano pa ipagmamagaling mong matalino ka, marunong kang tao? At ang pangyayaring nagka-COVID, orada, namatay, nasaan ang kayamanan mo? Kaya wala kang masasabing sa iyo. Kaya hindi maaaring sabihin, hindi mangyayari sa akin yan. Sapagkat, pawang katotohanan, isang istorya na dapat niyong pagnilayan, katulad ni David. Yung kanyang anak, na itinatalaga niya ang kanyang sarili, kinausap niya yung mga alipin na sa kanya'y kampi. Siya na ang tinanghal at sinabing hari, ngunit dahil hindi tinatalaga ng ama at ang anak niyang si Solomon, ang kanyang pinili na papalit sa kanya, may naganap ba? Kaya kung tinatalaga mo ang sarili mo at nilalaan mo na yung sarili mo sa gusto mo at doon na ibig mo, kung di loloobin ng Ama, may pangyayaring kaganapan na gagawin siya na di mo ito kakamtan. Kaya, ang buhay ay di mo hawak. Ang bagay ay di mo mapanghahawakan. Subalit, ang may bigay ng buhay mo at bagay na nasa iyo, mapanghahawakan mo ang salita nito. Buhay ba ang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kaya hindi maaring anuman ang taglay mo, ipagmagaling mo, ipagyabang mo, ipanahan mo, sapagkat hindi sa iyo yan, pahiram lamang ito. Buhay ba ang Ama? Kaya maging ang kagandahan mo, makinis ka ngayon. Maganda ka. Sa isang iglap na magkasakit ka, na hindi makita-kita, hindi masuri-suri kung anong sakit mo, bakit pumapayat ka, bakit pawis na pawis ka, bakit nangunguluntoy ka. Nasaan pa'y ganda mo? Hindi mo mapanghahawakan kahit napakarami mong pinupuna sa mukha mo, na mapapanahanan mong mananatili kang maganda. Kaya ang panghawakan mo, ang Panginoon mo. Ang panghawakan mo, ang salita nito. Ang panghawakan mo, ang kapangyarihan niya. Hindi ang kung ano ang mayroon ka. Buhay ba ang Ama? Hindi mo mapanghahawakan na marami kang kaibigan. Hindi mo mapanghahawakan na marami kang sumusunod. Sapagkat kung lahat ng kaibigan mo at sumusunod sa iyo, pare-pares kayong mali ang ginagawa. Kapag nabulid ka, pare-pares silang nabubulid, ano pang magagawa ninyo? Wala kayong magagawa kahit kampi-kampi kayo sa iisang Ama na nakakakita na mali ang gawa nyo. Sa isang iglap na gustuhin niya, masisingil niya kayo sa lahat ng maling ginagawa nyo upang pagdusahan ninyo. Buhay ba ang Ama? Kaya wala kang mapanghahawakan at walang mananahan tulad ng dalawa na walang pinanghawakan at walang mapanghahawakan
maluwat man silang naging alipin at umalipin sa dalawang katauhang Kaldeo. Nang dumatalang takdam, sila'y nararapat ng lumisan, pagdakay, pinalayas, at wala silang magawa. Kaya huwag mong panghawakan ang kung anong mayroon ka, anong kakayanan mo, na kung ginagamit mo ito sa kaparaanan ng ibig mo at di sa kaparaanan ng Ama, baka isang araw mawalan ka ng pinanghahawakan mo. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo na wala man kayo, wala kayong pagmalaki, wala kayong kakayanan, wala kayong karunungan, wala kayong kagandahan, wala kayo, lahat, wala, inaapi-api kayo, alipin kayo, hinahamak kayo, mahirap kayo, ngunit may Ama naman kayo na saksi sa nagaganap sa buhay nyo, na isang araw ay nilingap kayo ang mga humahamak na sa inyo'y aapi-api, na nang aapi, sila ang kaapi-aping ganti. Buhay bang Ama? Sapagkat gayon ang Ama. Lahat ng nagaganap, saksi siya. Lahat ay takda lamang. At lahat ay may takda. Kung magkagayon, mapapalad kayo na sa bawat araw, ang mithin ninyo, kumilala, makakilala, manghawakan sa kapangyarihan ng Ama at di sa inyo kung ano meron kayong kakayanan. Manghawakan at nanghahawakan sa kanyang salita na tunay na, dakila, mahiwaga at makapangyarihan. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo na anuman ang taglay nyo, na anumang meron kayo, hindi yaon ang inyong ginagamit para kayo'y gawin ang ibig, kundi ang anumang mayroon kayo, ginagawa nyo na pakinabang na nakamtan nyo para sa pakinabang na ganti, para sa kalugod-lugod na gawa ng Ama na binigay at binahagi sa inyo na ang ibig nyo'y matuwa, malugod sa gawa at gagawin ninyo. Buhay bang Ama? Sapagkat mapapalad kayong mga pinagpala na tumangos ang ilong. Karangalan mo yan. Ngunit di mo pinagyabang. Tango ka, matangos ilong ko. Magandang mukha, pangit ka, maganda ako. Hamak-hamakin ang kapwa. Matangkad, panda ka, matangkad ako. Hinahamak ang kapwa, panda. Mayaman ako, wala kang laban sa akin, mahirap ka lang. Sumunod ka sa gusto ko. Pinagmagaling ang kayamanan, hinamak ang walang kakayanan. Matalino ako, katanga-tanga mo. Hindi mo maintindihan kung ano sinasabi ko. Hindi kita kailangan. Mapalad siyang tatanga-tanga na hindi maintindihan ang sinasabi mo, ngunit may takot siya sa Ama na ikaw matalino, wala kang takot sa gagawin mo at ginagawa mong pagkakasala. Buhay bang Ama? Mga minamahal, ang buhay ay di sa'yo. Ang lahat ay di sa'yo. Laging tatandaan, isa lang ang sa'yo, ang kasalanan mong ginagawa. Sapagkat ito ang masasabing sa iyo, dahil hindi galing sa Ama ito, dahil walang pagmumulan ito, kundi sa iisang gumamit sa iyo. Kaya't yun lang ang may pagmamalaki mo. Yun lang ang masasabi mong sa iyo. Lahat ay pahiram. Buhay mo, mga bagay na nasa iyo, pahiram lahat ito. Kahit pinaghirapan mo pa yan,
Kahit naging masipag ka, kahit napakasipag mo, pinagsinupan mo yan, lahat na ya'y pahiram lang. Hindi dahil sa iyong kasipagan. Hindi dahil sa iyong pagsisinop. Hindi dahil sa iyong karunungan. Hindi dahil sa iyong kakayanan. Lahat na yan ay pahiram. Marami ang araw-gabi kumakayod. Ang araw-gabi naghahanap buhay. Subalit, hindi lahat ng araw-gabi ay naghahanap buhay. Umunlad, yumaman. Marami ang hindi kumahog ng kumahog sa hanap buhay. Subalit, nagitla isang araw, maganda ang buhay. Buhay bang Ama? Alalaong baga, hindi mo nga maaring tasahan na parang lapis ang iyong kapwa. Tinatasahan mo kung hanggang saan ang ibig mong haba. Ang kapwa mo, hindi mo maaring tasahan at sasabihin mong hanggang dyan ang buhay mo. Hanggang dyan na lang ang kabuhayan mo. Hanggang dyan na lang magagawa mo. Sapagkat kapag kumilos ang Ama, kung ikaw ay mahaba ang pisi, magagawa niyang mas mahaba ang pisi niya, may bibigay niya ito. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo na di mapanghamak ng kapwa nyo. Na di mapagmagaling sa gawa nyo. Na di pinagmamapuri ang sarili nyo. Na di itinataas ang sarili nyo. Kundi pinagmamapuri nyo ang Ama. Tinataas nyo ang Ama. Dinadakila nyo yung Ama. Kinikilala nyo yung Ama. Sinasamba nyo yung Ama. At siyang tinatanghal nyo. Nekaramenya hanam. Nekaramenya hanam. Nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenya hanam. Nekaramenya hanam. Nekaramenya hanam. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? May tatanong po ako sa inyo. Majority win. Sinong may gusto ng 3:00? Walang may gusto. Sino pong may gusto ng 5:00? Ayun totoo. Sige, dito sa row na ito. Sino may gusto ng 3:00 ang gawain? Malayo sila. Sino may gusto rito ng 3:00? Malayo sila. Sino may gusto ng 5:00? Malapit sila. Kung ano, kalooban, maghari siyang tuwiran. Para akong turumpo niyan Tinitikot niyo ako, tapos ihahagis niyo ako saan niyo gustong ihagis O, di po ba? Kaya kung ano kalooban, hanggang dumatal yung takda ng araw ng muli ay manahuli at magbalik yung umaga. Yung baka bago magtanghali, Tama ba? Kaya lang po hindi natin magawa ngayon ng maaga. Kaawa-awa yung kung lalabis doon sa dapat na bilang dahil distancing, papayag ka bang taga rito ka pauuwing kita, sasabihin ko, uy, umuwi ka na, magbigay ka, taga rito ka naman, merong papayag ka ba noon? O di ba? Sasabihin, uy, umuwi ka na, taga rito ka naman, malapit ka lang naman makababalik ka kasi may malayo. O kaya naman, pag lumabas ako doon at medyo puno-puno na, uy, taga saan ka man, umuwi ka. Pwede ba yon? Nakakaawa naman. Di po ba? Kaya, pasensya na. Ako lang yung nag-a-adjust Pag 3:00 ang gawain, sigurado, naghuhumabol ako. Dahil, di nyo naman alam kung anong oras ako nagigising Pero, salamat sa Panginoon, paghiga ako naman, tulog ako Sarap matulog.
Kaya pagka may sinasabing, hindi po ako makatulog, ba't di ka makatulog? Ha? Ako ay naantok pa, bumabangon na ako eh. Buhay ba ang Diyos? Pag pinakinggan ko yung tulog ko, wala akong magagawa. Sigurado, tulog uli ako. Kaya lang sabi ng Panginoon, bumangon ka sa oras na ganito, na ibig ko, sapagkat hindi ang tulog ang pampasigla mo. Sino pampasigla? Yung pagsunod mo sa Diyos. Yung pagsunod mo sa Diyos, kung totoo. Ano sinusunod mo? Baka sinabi sa'yo ng bumangon ka, Eka. Bumangon ka. Ginising ka. Tapos ang sinabi sa'yo, magtanga ka, Eka. Magtanga ka. Pagising ka nga't nakabangon, nakatanga ka naman, nag-iisip ka lang pala. May mapapala ka ba doon? O kaya naman, bumangon ka Ekang maaga, kasi Eka may lalabahan ka eh. Gigising kang maaga, maglalaba ka, babad yung tiyan mo, babad ang paa mo. Nung sinikmura ka, sasabihin mo, aray kasakit ang sikmura ko, kasalanan ba ng Diyos mo yon? Kaaga mong bumangon, kaaga mong gumising, hindi ka man nagpuri sa Kanya, naglaba ka na agad. Tapos nung sumakit ang tiyan mo, Diyos ko, kamo. Kanina ngang tumalima kang maglaba, hindi mo naalalang, Diyos ko, mananalahin muna ako bago ako maglaba. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad kayong bumabangon ng maaga para magpuri sa Panginoon. Bumabangon ng maaga para magparangal sa Panginoon. Bumabangon ng maaga para dumulog para sa kapwa nyo. Kahit yung sarili nyo, hindi nyo idulog. Alam na ng Diyos ang kailangan nyo. Buhay bang Ama? Bumabangon para makipagniig sa mabuting espiritu, hindi sa masamang espiritu na sinasabi sa iyo, magalit ka, magalit ka. Si Pedro, kung ano-anong sinasabi sa iyo. Si Juan, ano-anong sinasabi sa iyo. Si Marta, anong pinagsasabi sa iyo. Ganyan ba ang Diyos? Uudyokan ka ba ng masakit at masama? Sasabihin ba sa iyo, masama ang kapwa mo? Hindi. Ano sasabihin sa iyo ng Panginoon mo? Anak, kahit masama ang ugali ni Petra, mahalin mo. Buhay ba ang Diyos? Kahit na madamot si Juana, bigyan mo. Mapalad kang nagbibigay kaysa sa kanyang madamot. Pag siyang nawalan, di na siya kakain. Buhay bang Ama? Kahit na sinisiraan ka ni Petra, wag mo siyang sisiraan. Sabi ng isa, gawin mo rin sa kanya kung anong ginawa sa'yo. O sinong totoo doon? Sinong tama doon? Kung ano ginawa ng kapwa mo, ginantihan mo na siya, gaganti ka pa ba ng Diyos mo? Di na. Ikaw na gumanti. Kaya pag nagbigay ka at binigyan ka ng binigyan mo, wala ka nang hintayin ganti sa Diyos mo dahil nakaganti na siya sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo na bukal sa puso nyo ang pagbibigay na hindi kayo nagagantihan ng inyong mga binibigyan. Dahil nagbigay kayo sa mahirap, na walang magawa, nagbigay kayo dahil kailangan na hindi makapagbabalik sa inyo, mapalad kayo. Napakapalad nyo sapagkat nakapagbibigay kayo sa hindi makaganti sa inyo dahil mahal ninyo at mahal nyo ang Ama at binibigay nyo ang karapatan para iganti nyo sa Kanya ang ganda ng buhay na nakamit nyo para magbalik loob ang kapwa nyo, makilala, kilalanin, buhay siya, mapagmahal siya, ganyan ang pinagtutupad at ginagampanan nyo para malaganap at mapakilala ang kabutihan niyang ganap. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo. Hindi yung kapag, hoy, alam mo ba kasi ganon? Pagkatapos ko kang tulungan walang hiya. Di man niya ako nakilala. Di man niya ako kinikibo ngayon. Hindi man niya ako ngayong pasalubong ko man sabi ba, di ibang lang sinabi, hoy demonyo, nasa harap mo ko. Mapalad kayo. Mapapalad kayo na gumagawang lihim na mabuti. Ang mabuting ganti, lihim din, babalik
ng Ama sa inyo. Ngunit kaawa-awa kayo nang lihim yung ginagaway kasamaan pag nilantad ng Ama yan at kayo ginantihan, kapahamakan. Buhay bang Ama? Mga inibig ko't minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, magalak kahit matuwa. Kung kayo'y tuwirang sa mabuti, nakasumpong, nakakilala, at nagliwanag ang inyong diwa. Pagharian kayong ganap. Nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos? May mga tao pang mapagalit lang yung kapwa nila. Kahit hindi totoo, sasabihin, sinabi eka niya. Kahabag-habag ang mga taong gumagawa para ang kapwa nila ay mag-alitan, maghidwaan, magkahiwalay. Kahabag-habag ang pinagmumulan ng alitan. Subalit, tandaan ninyo, kalugod-lugod ang mga ginagawa nyo ng mga nagkakahidwaan ay pinaglalapit, pinagbabati nyo ang nagkakagalit. Buhay bang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Sapagkat sa ginawa nyo, ang Amang butihin, siya'y nalugod, man din pagpalain kayo. May tanong ba kayo? May tanong ba kayo? May tatanong ba kayo? Wala kayong tanong? Kung wala kayong tanong, di kayo magtatanong, tayo na. Taas ang kamay. Mapalad kayong mapagparaya. Mapalad kayong mapagpakumbaba. Mapalad kayong mapagbigay sa inyong kapwa. Mapalad kayong nagmamahal pawa. Sapagkat mararamdaman nyo ang pinagmumula ng mabuting nyong ginagawa. Yaon ay walang dilit iba ang Diyos na dapat nyong papurihat, parangalan. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, daming alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin, purihin ka Ama, purihin, purihin ka Trina. Purihin, purihin ka Ama, purihin, purihin ka. Purihin ka Ama. O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung ikaw ba ay kumakain at ang kapwa mo'y nakatingin sa iyo na para bagang gutom na gutom, di ka kaya nabibilaukan kahit masarap ang iyong pagkain. Di mo kaya siya magagawang bigyan? Palad ka kung ang isang isda pinutol mo para sa kanya, nang makatikim din siya at malasap niya yung kinakain mo. Papalad kayo na kung anong nararamdaman yung tuwa at ligaya ay pinamamahagi nyo sa kapwa nyo upang maparamdam nyo ang ligayang nasa inyo na mula sa Panginoon ninyo. Kung kaya kayo ay nahihirapan, ang kapwa nyo nasa salubong nyo, at kayo naman ay gaan na gaan ang dinadala nyo, at pagkatapos ay sinabi nyong kabigat ng dinadala niya, nagawa ba kayo noon? Kung hindi niyo tinulungan at dinamayan. Madaling salita, ang salitang hindi mo naman nagawa, baliwala, walang kwenta. Kaya kung alam mong hindi nakakabuti ang sinabi mo, huwag mo nang bibigkasin pa.
mapapalad kayo na ang kagaanan ng dalahin ng kapwa nyo ay iniisip nyong damayan ito't mapagaan ang dinadala nila. Hindi yaong pinabibigat nyo pa ang pasanin nila. Yaong alam nyo nang nahihirapan siya sa kanyang dinadalang problema, dadagdagan mo pa. Idadagdag mo pa yung sasabihin mo sa kanya na alam mong makasasakit na loob niya. Anong naitulong mo? Nagpabigat pa, hindi nagpagaan sa dalahin niya. Kaya, kung may ginagawa ka, isipin mo, makabubuti ba? O makasasama ito? At kapag sinabi mo, makabubuti, gawin mo. Kaya nga, mapapalad kayo na sa pamamagitan ng ginagawa ninyo'y napaparamdam nyo ang pag-ibig ng Ama na nagpapagaan sa damdamin ng kapwa nyo, yamang kayo'y nakaramdam ng pag-ibig niya. Kaya ang lahat ng nadama nyo, lahat ng nakamtan nyo, na nakabutit ikabubuti nyo, na ibig nyong ipamahagi sa kapwa nyo, hindi pagkakait ng Amang ganti para sa inyo, sapagkat yaon ang ibig niya, ang lumaganap at lumago ang mabuting gawa sa lupa. Kaya't kung ito ang ginagawa nyo, ay patuloy nyo siyang maalayan ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Alam mo palang mabuti siya at dakila siya. Di kaya, pagbangon mo'y patutuhanan mo na sa kanya na pinupugay mo siya sa kanyang kabutihan at kadakilaan. At pagkatapos, nang mapugay mo siya at padakilain sa puso mo ang kadakilaan niya, ay maramdaman mo siya. At di mo namamalayan, tinuturuan ka pala ng dapat mong gawin sa maghapong iyon. Mapalad kayo na bago kayo tumalima sa lahat ng ibig niyong gawin, inuna niyo muna siya at ang ginagawa niyo'y itinuturo man din kung paano bubuti, mapapabuti at magiging maayos ang araw niyo. Sapagkat alam ninyo di kayo tuturuan ng masama. Alam nyo, hindi kayo bibigyan ng hindi ninyo kakayanin sapagkat alam ng Ama ang inyong kakayanan, kaya mapapasalamatan nyo siya sa bawat araw na magaan sa inyong damdamin, magaan sa inyong pasanin ang inyong dinaranas dahil kapiling at kasama nyo siya, kaya mayalay nyo sa kanya ang purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Trina. Kung marumi ang isip mo, magulo ang isip mo, at marami sama ang loob mo, kapag may kasama ka na napapatawa ka, natatawa ka, ngunit kapag nag-iisa ka na wala nang nagpapatawa, alin kaya mangingibabaw sa'yo? Ang sama ng isip mo, ang duming isip mo, at ang sama ng loob mo. Anong mararamdaman mo? Kaya, anong wika ng Ama? Sumainyo ang kapayapaan at ang kapanatagan. Kaya kung wala kayong dalahin na anumang masama at maruming isip at damdamin, di kaya kahit nag-iisa kayo, matatawa pa rin kayo sa nararamdaman nyong maligayang pinadarama ng Ama sa buhay nyo. Kaya kahit nag-iisa kayo, di nyo naisip na nag-iisa lang kayo.
Dahil alam nyo, may kasama kayong iba. Kaya't patuloy kayong mag-aalay sa Kanya ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. At yan ang kaibahan nang hindi ka nasisiyahan sa pera lamang, kundi nasisiyahan ka sa damdamin mong may kaaya-ayang pandama. Dahil hindi ka mukhang pera, kundi kumikilala ka sa Ama. Kaya't kay papalad ninyo na siya ang pinangunguna, pinahahalagahan, inaasahan, at nananahan sa inyong kalooban. Patuloy kayong makapag-alay ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Sa Ama ang kapayapaan, sa Kanya ang kapanatagan. Siya ang nagbibigay ng kaliwanagan, siya ang bukal ng buhay. Kaya't sa pamamagitan ng Kanyang kadakila at kapangyarihan, sa inyo naway patuloy siyang manahan. Upo muna kayo. Wow, maraming alay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat mangyayari sa inyo. Ate, wag asawa. Ate, kayo asawa. Minamahal. Mayroon. Ate, kayo mag-asawa. Ate, kayo mag-asawa.
hati kayong mag-asawa. Manali ang tinatanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga magandang mangyayari sa inyo. Manalig, hati kayo mag-asawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hati-hati winika niya, manalig ka na. Bawa ay araw. Ay, teka po, balik niyo doon. Meron na kayo. Sorry ha. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ay, saka na. Mga minamahal, hati-hati yung wala. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Oh, meron lahat. Parte-parte ha. Yan. Buhay ba ang Diyos? Purihin ang Ama. Tulad ng mga inaalay na yan. Wala namang nagsabing, "Uy, magdala ka bukas ha." Ngunit masurpresa ang Ama. May inaabutan. Kung gusto niyang magpadala, may nagdadala. Kung ayaw niyang may hain, walang magbibigay. Ano? Ngunit walang sasabihan, "Uy, magdala ka." Sapagkat palatandaan, siya ang may gusto. Palatandaan, alam niya yung gagawin niya. Kaya wag mo siyang pangunahan. Sabihin mo sa kanya, "Panginoon, bahala ka sa makabubuti sa akin." Buhay ba ang Diyos? Na makabubuti. Kaya kung lahat lang ng tao, ang ginugusto nila ay ang gusto ng Ama, na alam niyang makabubuti sa bawat isa, meron bang masama? Meron bang mapapariwara? Meron bang mapapahamak? Meron ba na magdurusa? Wala. Dahil sutil ang tao sa lupa, dahil palalo ang tao sa lupa, kumakalos ang Ama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat walang labis na di kakalusin. Walang apaw-apaw na di masasayang. At wala namang kulang na di mapupunuan. Walang maliit na di mapalalaki. Walang malaki na di mapapaliit. Walang marami na di mapaparami pang higit. Subalit, walang siksik na di mawawala. Buhay ba ang Diyos? Subalit ang gawa niya, siksik, liglig, at umaapaw. Sapagkat laksama ng bilang ng tao, kaya niyang pakainin at kumakain. Sa madaling salita, hindi binuhay ang tao para gutumin, magdusa, parusahan, kundi binuhay ang tao para pakainin, pagalakin, at paligayahin. Kaya, wag mong itanim sa puso mo
ang galit at puot, ang inggit at selos, ang pagdaramdam, upang ang ibig niyang kaligayahan na sa iyo'y kamtan ay iyong maramdaman. Huwag mong punuin ang isip mo ng kung ano-anong kasamaan upang huwag sumabog at pumutok na ikaw din ang masasaktan. Buhay ba ang Diyos? Maligaya ba kayo? Kaya sa inyong lahat, sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak, may tuwa, taglay ang liwanag, ang kapayapaan at kapanatagan na ibig ng Ama sa buhay ninyo, at ang pagpapala ay patuloy niyong asahan, sa inyo'y kakamtin. Pagpalain kayo. Tayo na. Bawal po muna yung